Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara na fam at sama-sama nating alamin ang naglalakihang mga revelasyon at nag-aapoy na mga labanan na maaari nating masaksihan sa paparating na chapter 1177 ng One Piece. Sana pala i-like yung videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Base nga fam sa naging kaganapan sa huling nagdaang mga chapters, ay masasabi nating mabilis nang pumapabor ang takbo ng laban sa kampo ng Straw Hats at ng mga Giants. At kasabay naman nga niyan, ay ang sunod-sunod rin namang pagbagsak ng mga pinakamalalakas na tauhan ni Im-sama na nasa Elbaf. Una na nga dyan fam si Saint Summers, na hindi nga lang nagkagutay-gutay ang katawan dahil sa pagsalo niya ng napakalakas na booming Dawn Thor rifle ni Luffy, kundi nagkadurog-durog pa nung inapakan naman siya ng napakalaking Nidhogg form ni Prince Loki. Dahil nga dyan fam ay mukhang matatagalan pa bago muling makapag-regenerate ang katawan ni Saint Summers dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinanggap. Pagkatapos naman ng nakakahiyang pagkatalo ni Saint Summers sa kamay ni na Luffy at Prince Loki, ay ang brutal namang pagwasak ni Sanji sa ulo ni Saint Killingham matapos nga nitong insultuhin ang pagiging fishman ni Jinbei. Gamit ang Ifrit Janbei version ng kanyang naglalagablab na sipa na Konkasei, ay madali lang nagawa ni Sanji na durugin hindi lang ang helmet ni Saint Killingham, kundi pati na rin ang mismong ulo nito. At dahil nga fam gumagamit ng asul na alab ng apoy ang Ifrit Janbei ni Sanji, ay maaari niya na sigurong matalo si Saint Killingham nang hindi siya gumagamit ng Advanced Conqueror's Haki. Lalo na fam at ang asul na apoy na siyang pinapalabas ng Ifrit Janbei, ang isa sa pinakamainit na uri ng apoy sa mundo ng One Piece. Kaya naman maaari nitong lusawin ang immortal na katawan na tinataglay ni Saint Killingham, nang sa gayon ay mas matagal na maghilom at mag-regenerate ang kanyang mga sugat at ang tinanggap niyang mga pinsala. Sunod naman fam sa pagkalampaso ng dalawang Holy Knights, ay ang panunumbalik sa katinoan ng dalawang giant captains sa sina Dory at Brogy mula sa kanilang pagkabihag sa ilalim ng kontrol ng Domi Reversi. Kasabay naman fam ng paglaya ni na Dory at Brogy, ay ang pagkakatuklas sa sekreto kung paano makakawala sa kapangyarihan ng Domi Reversi. At ito nga ay ang pagbibigay ng nakamamatay na pinsala sa sinumang nasa ilalim ng teknik na ito ni Im-sama. Dahil sa kalamang yan fam, may siguradong malaki ang mababawas sa matinding persang umatake ngayon sa Elbaf. Dahil madali nang mababawi ng grupo ni Zoro ang mga giant warrior pirates na kasalukuyan pa rin nasa kontrol ng Domi Reversi. At ito nga fam ay kanilang magagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga demon giants ng fatal wounds o deadly damages na nakita naman nating sabik na sabik ng gawin ng grupo ni Zoro. Ang napakagandang pagkakatuklas na yan fam ay kagad rin namang nasundan ng isa na namang malaking kabawasan sa perso ni Im-sama. At yun nga yung pag-ubos ni Prince Loki sa karamihan ng mga naglalakihang nightmare monsters sa Saint Killingham na nag-aasik ng kaguluhan ngayon sa buong Sunrealm ng Elbaf. At gamit nga ang kanyang malabomba atomika na lightning attack na Thorheim, ay binura ng Accursed Prince ang napakaraming mga nightmare monsters sa isang iglap lang na labis rin namang kinagulat ni Im-sama. Ang sunod-sunod nga fam na pagbagsak na yan ng mga Holy Knights, nightmare monsters at Domi Reversi giants ay nangangahulugan ng pagkadehado ng kampo ni Im-sama sa matinding digmaan na nagaganap ngayon sa Elbaf. At ito ang dahilan fam kung bakit malapit na nating makita ang totoong lakas ni Im-sama. Dahil sigurado namang hindi papayag si Im-sama na basta-basta na lang siyang talunin ng mga may tuturing na reinkarnasyon ng dati na niyang tinalo. Wala ngang iba fam kundi sina Joy Boy at Nidhogg. Kaya naman makakatiyak talaga tayo na ipapamalas na ngayon ni Im-sama ang isang bahagi ng kanyang lakas na hindi pa natin nasisilayan sa kwento. Lalo na fam at kasulukuyang dumaranas ng matinding krisis ngayon ng Marijwa, kaya hindi talaga maaring mabigo ang misyon ng mga Holy Knights sa Elbaf.
dahil malaki ang pangailangan ni Sama ng karagdagang persang militar upang tumulong sa nagaganap na malaking kaguluhan sa Holy Land. Ang unang pwedeng gawin ni Sama fam ay ang muling pagbibigay ng karagdagang lakas sa dalawang Holy Knights sa sina Saint Summers at Saint Killingham, kagaya ng ginawa niya nung unang beses na sinapian niya si Gunko sa Elbaf. Kung matatandaan nga natin fam, may una nang pinaghati-hati ni Scopper Gaba ng katawan ni Saint Summers. Subalit sa kabilangan ng paggamit niya ng Advanced Conqueror's Haki, ay madali pa rin nakapag-regenerate si Saint Summers dahil nga sa biglaang pagdating ni Sama at sa pagbibigay niya sa mga Holy Knights ng panibagong persa. Yan rin ang dahilan fam kung bakit muling napabangon ni Saint Killingham ang mga natalo niyang nightmare monsters. At mula nga sa kanilang orihinal na laki, ay mas lalo pang naging dambuhala ang mga to. Kaya naman kung bibigyan ulit ni Sama ng panibagong lakas ang mga Holy Knights, ay malaki ang posibilidad na muling gamitin ni Saint Killingham ang kanyang Devil Fruit ability. Subalit kung sa unang pagkakataon nga ay pawang mga masasamang panaginip lang ng mga batang giants ang kanyang pinalabas. Ngayon naman ay ang mga bangungot ng Straw Hat Crew at ni Prince Loki ang kanyang bibigyan ng buhay. Imagine niyo yun fam kung bigla na lang lumabas ang isang demon version ni Mihawk na maaring masamang panaginip ni Zoro. Demon version ni Shanks na pwede namang maging masamang panaginip ni Luffy. At demon version ni King Harald na siya namang bangungot ng Accursed Prince. Diba fam, sobrang astig talaga kung magkatotoo yan at makaharap ni Luffy ang kanilang mga buhay na bangungot? Hindi ba't sobrang nakaka-excite na makita ang maling paghaharap ni Zoro at Mihawk at ang malapanaginip na match-up na Luffy vs Shanks? At kahit nga sa mga nightmare versions lang ang Shanks at Mihawk na mapalabas dito ni Saint Killingham, ay siguradong magiging interesante pa rin ang magiging kahinat na ng laban nila kina Luffy at Zoro. Grabe, sana nga'y magkatotoo yan fam, para naman makita natin ang maaring mangyari sa oras na makarematch na ni Zoro si Mihawk at makaharap naman ni Luffy si Shanks. At kung sina Shanks at Mihawk nga ang nightmare monsters na makakalaban ni Luffy at Zoro, ay mga demon versions naman siguro ni na Ivankov at Fisher Tiger ang siyang mabibigyan ng buhay ng Devil Fruit ability ni Saint Killingham mula sa mga bangungot ni na Sanji at Jinbei. Sobrang exciting talaga fam kung ito nga ang mangyari, dahil sa ganitong paraan lang natin makikita ang ganitong klase ng match-ups. At nakaka-curious rin talagang malaman kung paano harapin ni na Luffy ang kani-kanyang masasamang mga panaginip. Bukod naman fam sa pagpapalakas ni Sama kina Saint Summers at Saint Killingham, ay maaari din naman siyang tumawag ng reinforcements. At dyan na nga papasok ang pagbabalik sa Elbaf ni Saint Figureland Shamrock. Kung yan nga fam ang pipiliing gawin ni Sama, ay masasaksihan na natin ang rematch sa pagitan ni Prince Loki at ni Saint Shamrock. Sobrang interesante rin talagang makita ang labang yan fam, lalo na't nakakadena ang Accursed Prince nung unang beses silang nagharap ni Saint Shamrock. Kaya naman ngayon ay makikita na natin ang totoong kalalabasan ng kanilang laban sa oras na muli silang magharap sa Warland. Sobra talagang astig niyan fam dahil bukod nga sa laban ni na Prince Loki at Saint Shamrock, ay masasaksihan rin naman natin ang pagsasalpukan ng kanilang mga mythical na sandata. Sina Ragnar na isang legendary ice squirrel Ratatoskr laban sa mythical three-headed dog na si Cerberus. Sa laban na yan na rin natin malalaman fam kung totoo nga bang sinabi ni Saint Garling na halos magkapareho lang ang antas ng lakas ng kanyang kambal na anak na sina Saint Shamrock at Shanks. At kung matutuloy nga ang pagbabalik ng commander ng Holy Knight sa Elbaf, ay malalaman na rin natin sa wakas kung kapareho ba ni Saint Shamrock si Shanks na eksperto sa paggamit ng Advanced Conqueror's Haki. Ano kaya fam ang gagawin ni Saint Shamrock kapag nakita na niya ang napakalaking Nidhogg form ni Prince Loki? Ang bangis siguro kung katulad ng Accursed Prince, ay meron din palang taglay na legendary Devil Fruit itong si Saint Shamrock. Kagaya na lang kung papanong ibang miyembro ng Holy Knights ay nagtataglay rin ng mga overpowered na Devil Fruit abilities. Kung ganun fam, may ano kayang OP na kapangyarihan ang pwedeng maging ability ni Saint Shamrock?
Isa rin kaya tong mythical Zoan kagaya ni Luffy at Prince Loki? Paano kaya fam kung ang devil fruit pala ni Saint Shamrock ay ang isa sa mga dambuhalang mythical na halimaw na makikita sa ancient painting na nakapinta sa Adam Tree? Grabe fam, siguradong magiging digdikan ng laban nilang tatlo ni na Luffy at Prince Loki kung totoo ngang pare-pareho silang nagtataglay ng maalamat na mga devil fruits. At ang mas matindi pa nga dyan fam, ay paano kung hindi lang si Saint Shamrock ang Holy Knight na ipatawag ni Im-sama sa Elbaf? Lalo na't base nga sa eksenang to ni Dragon, ay siya mang miyembrong bumubuo sa Holy Knights. Kaya naman may natitira pa tayong 5 mga miyembro na hindi pa pinapakilala ni Oda sa kwento. Maliban na nga lang fam kung ang natitirang 5 miyembro na yan ay kagaya ni Saint Summers, nakasama sa naunang grupo ng Holy Knights na nakita natin sa God Valley Incident flashback. Siguro fam ay hindi na rin malabo na ganito nga ang mangyari, lalo na't madami na ngayon sa kampo ng Straw Hats at ng mga Giants ang mawawala ng ka-match up sa oras na matalo na ng grupo ni Zoro ang lahat ng mga Domi Reverse Giants. Kaya maganda rin talaga na isama ni Im-sama ang lahat ng mga miyembro ng Holy Knights sa Elbaf nang sa gayon ay magkaroon na ng kalaban si Zoro. Pero alam nyo ba fam kung sino talaga ang magandang makaharap ni Zoro sa Elbaf? Wala ngang iba kundi mismong si Prince Loki. Dito na papasok ang ikatlong senaryo na maaaring gawin ni Im-sama ngayong nagsisimula na silang madehado sa digmaan sa Elbaf. Kung ang unang pwedeng gawin ni Im-sama ay ang pagbibigay niya ng panibagong lakas kina Saint Summers at Saint Killingham. At ang ikalawa naman ay ang pagpapatawag ni Im-sama sa natitirang miyembro ng Holy Knights papunta sa Elbaf. Ang ikatlo naman at ang isa sa pinakastig na pwedeng gawin ni Im-sama ay ang paggamit niya ng Domi Reverse upang makontrol at mapasailalim sa kanyang kapangyarihan si Prince Loki. Alam niyo fam, mataas talaga ang tsansa na mabiktima rin ng Domi Reverse ang Accursed Prince. Kagaya naman nga ng nangyari sa kanyang iniidolo na si Rox D. Sebek. Bilang matibay na ebidensya fam, may pansinin natin ang eksenang to na naganap sa dulo ng flashback ng God Valley Incident. Dito fam ay makikita natin si Im-sama na sinusubukang galitan si Rox nang sa gayon ay tuluyan itong mahulog sa kanyang Domi Reverse at mapasailalim sa kanyang kontrol. Sa una nga fam ay nakakaya pang makalaban ni Rox. At sa halip nga na maapektuhan ng Domi Reverse, ay nagagawa niya pang sumagot at asarin si Im-sama na tinatanong kung kanino raw ba ito mas takot, kay Davy Jones raw ba o kay Joy Boy. Yun nga lang ay hindi nagtagal ang pagpalag na ito ni Rox. At sa sandali nga na binanggit na ni Im-sama ang pangalan ni King Harald at sinimulang alipustahin ang hari ng Elbaf, ay doon na bumaliktad ang sitwasyon. Tila ba labis na nakaapekto kay Rox ang paglalahad ni Im-sama ng kanyang planong panlilinlang at pangalipin kay King Harald. Kaya naman pagkarinig nga niya ni Rox ay kagad na nag-alab ang kanyang galit. Ang pagningas naman ng galit na yan ni Rox ang siyang naging dahilan kung bakit tuluyan na siyang napasailalim ng Domi Reverse ni Im-sama. At base nga fam sa nakita nating eksena, sa tingin nyo ba'y magagawa ni Prince Loki na manatiling kalmado sa oras na lipustahin na ni Im-sama ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na ama na si King Harald? Kung si Rox nga ay nag-apoy sa galit sa pambabastos ni Im-sama kay King Harald, mas lalo naman sigurong magwawala sa galit si Prince Loki. Especially nga fam at alam na ng Accursed Prince na ang kampo talaga ni Im-sama ang responsable sa naganap na pagwawala ng kanyang ama sa Oris Castle na siya namang nagresulta upang mapilitan siyang tapusin ang buhay nito. Yan ang dahilan fam kung bakit napakataas talaga ng tsansa na mahulog si Prince Loki sa epekto ng Domi Reverse at tuluyan siyang mapasailalim ng kontrol ni Im-sama. At sa oras nga fam na mag-transform na sa kanyang demon form ang Accursed Prince, ay tiyak na malalagay sa mas matinding kapahamakan ng buong karya ng Elbaf dahil nasaksihan naman natin kung gaano kalakas si Prince Loki sa kanyang base form. Kaya paano pa kaya kung nasa ilalim ng Accursed Prince ng Domi Reverse ni Im-sama? Siguradong katulad ni Rox ay magiging mas halimaw pa sa lakas ang Accursed Prince at magiging mas mahirap na itong labanan
Dahil nga sa hindi namamatay na katawan na ibibigay sa kanya ng kapangyarihan ni Im-sama. At dahil nga fam sa pambihirang lakas at immortality na taglay ng Domireverse form ni Prince Loki, ay kakailanganin ni Luffy ng tulong mula sa kanyang pinakamalalakas na crewmates, kagaya ni Zoro at Sanji, para labanan ng Accursed Prince. Sa palagay ko fam ay sinadya talaga ni Oda na ipaalam sa atin sa nakaraang chapter ang isa sa mga paraan para mapawalang bisang epekto ng Domireverse ni Im-sama. Dahil ang mismong paraan ngang ito ang siyang gagamitin ni na Luffy, Zoro at Sanji para mapalaya si Prince Loki mula sa kapangyarihan ng Domireverse. Isa lang ang ibig sabihin niyan fam, kailangang talunin at tapusin ni na Luffy ang demon form ng Accursed Prince para bumalik ito sa normal, kagaya nga ng nangyari kina Dory at Brogy. Yan naman fam ang perpektong pagkakataon para hiwain ni Zoro ang leeg ng Nidhogg form ni Prince Loki, kagaya ng ginawa ni Ryuma sa Legend sa Wano na pagpugot sa ulo ng isang dragon. Katulad nga fam ng nabanggit natin sa isa nating video ay malaki talaga ang posibilidad na ang War God na Nidhogg ng Elbaf talaga ang siyang dragon na tinalo ni Ryuma. Ang isang magandang pruweba dyan fam ay ang hugis ng Skull Dome na matatagpuan sa isla ng Onigashima. Kung mapapansin nyo dito fam, may kaparehong-kapareho ng sungay ng Skull Dome ng Onigashima ang hugis ng sungay ng War God ng Elbaf. Kaya naman hindi imposible ng Skull Dome sa Onigashima na nga talaga ang mismong ulo ng War God ng Elbaf na siya namang pinugot ni Ryuma nung nasa Nidhogg form pa siya. Kagaya nga ng nasasad sa Legend sa Wano na pagpugot ni Ryuma sa ulo ng isang dragon. Yan ang dahilan fam kung bakit mas lalo nang lumalaki ngayon ang posibilidad na mahulog nga talaga ang Accursed Prince sa Domireverse. Nang sa gayon ay maulit ang pangyayaring to sa kasaysayan na pagpugot ng Sword God Ryuma sa ulo ng War God na dragon na si Nidhogg. O diba fam? Kumbaga sa punto nga na magkakasabay ng papakawalan ni na Luffy, Zoro at Sanji ang kanilang finishing blow sa Domireverse version ng Accursed Prince, ay doon naman pupuntiryahin ni Zoro ang leeg ng dambuhalang itim na dragon na siya namang pupugot sa ulo ng Nidhogg form ni Prince Loki at magpapalaya sa kanya mula sa kapangyarihan ni Im-sama. Grabe talaga fam no? Sana talaga'y magkatotoo ang eksenang yan. Dahil mangangahulugan niya na magkasama sa isang crew ang Sun God at Sword God ng panahong kasalukuyan. Walang iba kundi sina Luffy at Zoro. Nakaka-excite tuloy makita ang mga susunod na mangyayari. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Alin kaya talaga sa tatlong senaryo ang siyang pipiliing gawin ni Im-sama? Ang palakasin sina Saint Summers at Saint Killingham para mabuhay ang nightmares ng Straw Hat Crew? Ang tumawag ng reinforcements para pabalikin sa Elbaf si Saint Shamrock at ang natitirang 5 Holy Knights? O ang pinakamabangis sa tatlo na paggamit ni Im-sama ng Domireverse kay Prince Loki? Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung ano sa palagay niyang pipiliin ni Im-sama. O kung may iba pa kayong naiisip na maaari niyang gawin bukod sa mga nabanggit natin sa video. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!